Evangelista Paul Mortis. Ulitin mo, Dad. Parang bagong gising. Ganda mo naman konti, Dad. Evangelista Paul Mortis. Ayan. At Beth Flores. Nakainom ng kape. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. At kayo po yung nakatuon sa atin ngayon dito sa programang Gabay. Naririnig niyo po kami dito sa 702 DZS mula po 5:30 to 6 in the morning, Monday to Friday. At syempre, napapakinggan nyo rin po kami sa Facebook live streaming. Maaari pong, ngayon picture lang, no, Dad? Picture lang on a Wednesday. Picture lang nakikita nyo sa amin, pero naririnig nyo naman ang aming boses. Para hindi ho kayong magsawa. At naririnig nyo rin po kami dyan po sa Visayas and Mindanao sa pamamagitan po ng DYVS. So, salamat sa Panginoon at tayo pa'y magkakasama. At syempre, habang tumatagal, pumupogi ho ang daddy ko. Yes! Amen. At lalong bumabata na. Lumalakas. Lumalaki ang katawan. Sige. I believe you. I don't doubt that. Anyway, so salamat po ha. At ang dalangin natin sa loob ng 30 minutes, we are able to get something out of the program at patuloy po na ang tawag nito, may ma-take home tayo no, Dad, sa ating pong pag-uusapan ngayon. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan naglalayong kay hadda ng mga bagong kaalaman, makalangit na mga awitin. At syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na nagbibigay sa inyo ng hamon at gayon din ng gabay.
Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Nakikiti na naman. Dad, maganda to ha. Poems that touched my heart. Mga tula na humipo ng aking puso. Ito maganda. Homekeeping by Amy Perrin. Kinuha natin to sa Hearthside Ideals 1968. Dad, ang galing Homekeeping. So ano ba yung homekeeping? A woman likes to keep a house. It may be only small, with simple furnishing within and plain of roof and wall. But she will sweep and dust and wash till all is clean and sweet, and love each humble room her hands have made so shining neat. She puts fresh linen on the beds, clean towels upon the rock, a lazy bureau scarf in place, ties crisp white curtains back, then adds to cleanliness a touch of beauty here and there, a braided rug upon the floor, gay cushions on the chair, some fresh cut flowers in a bowl, a rose-hued vase gives cheer, and several bright bat magazines she lays temptingly near. A woman likes to cook good foods for hungry folks to eat and make the meal times jolly times where all the family meet. And when the shades of evening fail and feet are homeward turning, she sets the lamps aglow with light, the hearth fire brightly burning. She does the countless things each day for those who go and come, that makes for comfort and that help to make a house a home. A woman likes to keep a home of all work. It is best. A happy place where hurts are healed and tired hearts find rest. And if this work that she enjoys as days come fast and go is done for those she loves, I'm sure her cup must overflow. O, diba? Ang ganda-ganda naman. Kung gusto niyo po yung copy na to, hindi, gagawin ko na lang, Dad. Ilalagay ko to sa gabay, yung poem, para po mabasa nyo. Sige, ilalagay ko po yan mamaya pag uwi ko. Alam niyo po, nakaka-encourage naman ang tulang ito, diba? Habang binabasa ko, naalala ko po yung Proverbs 31 na patungkol sa isang kahanga-hangang babae. Sa totoo lang, bilang mga ina, nasa atin pong mga kamay ang kapangyarihan upang ang isang bahay ay maging isang tunay na tahanan na puno ng pagmamahalan at pag-aaruga. Aminin man natin o hindi, nasa ating mga ina ang mga magagandang karanasan na magtatagal sa puso ng ating asawa at mga anak. Ito naman talaga po ang layunin ng Diyos ayon sa kanyang disenyo. Nasa ating mga kamay din ang maayos na pagpapatupad ng isang masaya, malinis at magandang tahanan kahit gaano pa ito kaliit o kasimple. So anong sikreto upang ito'y matupad sa isang tahanan? Tayo ay patuloy na sumunod sa Panginoon at sa kanyang layunin para sa ating pamilya. At tiyak na tiyak po na kapag tayo po ay susunod, pagpapalain po tayo ng Diyos ang ating buhay at ang ating buong sambahayan. Kaya po laging isali ang Diyos sa ating buhay at sa ating sambahayan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay sa palatuntunang gabay. The Davar and the Olam. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Opo, ang Dabar at ang Olam, hango muli sa aklat ni Jonathan Cahn, The Book of Mysteries, born-again Jewish rabbi being used of God in the end times harvest. Amen. Mag-aral po tayo, mga talatang basihan ng ating pag-aaral. Awit 33:6-9, sa utos ni Yahweh nilikha ang langit, ang araw, ang talang marikit sa isang dako
tubig ay tinipon at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh, ang lahat sa lupa dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw ng bigla. So Juan 1:1-4, sa simula na doon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Talatang 2, sa simula pa lang, kasama na niya ang salita, at ang salita ay Diyos. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay gamit ang salita. Kung wala siya, wala ring magagawa ang lahat ng bagay, kahit na ano. Sa salita ng galing ang buhay, at ang buhay ang nagbibigay ng liwanag sa mga tao. Hebreo 11:3, dahil din sa faith, kaya alam natin na na-create ang mundo gamit ang salita ng Diyos, kaya kinreate ang mga nakakita galing sa mga hindi nakikita. Amen. Ano po ang kaganapan? Mga nakaupo kami sa tabi ng isang malawak na disyerto, sa ilalim naman ng isang malawak na papawirin. At nagsimula ang guro ng isang maliit na apoy na siga. At ang akala ko'y ginawa niya yon upang makabasa siya mula sa maliit na bahagi ng parchment na hawak ng kanyang kamay. Maaliwalas ang gabi at ang langit ay punong-puno ng nagkikislapang mga bituin. Maya-maya nagsalita ang guro. Ang nakikita mo ay ulam. Ang nakikita mo ay ang ulam. Lahat ng nakikita mo sa itaas at sa paligid ay ang ulam. Okay, lahat ng nakikita. Ang buong kalikasan, ang mga nilalang ang sanglibutan. Ngunit ito at itinaas ang bahagi ng parchment, bahagi ng Biblia, ang dabar. Okay. So yung ulam, yung nakikita, ang dabar, yung salita. Okay. Ang dabar at ang ulam, ang salita at ang mundo. Alin sa dalawa ang malaki o makapangyarihan? Tanong ng guro. Para sa akin, tingin ko'y malaki ang mundo, ang ulam. At may dagdag pang tanong ang guro. Alin sa tingin mo ang parang may realidad, ang solido sa dalawa? Aba, ay di ang ulam. Ang mundo, siyempre, sagot kong nagmamalaki. Oo nga, sa biglang tingin, sagot ng guro. Ngunit sa totoo lang ay hindi. Sabay itinaas ang bahagi ng Biblia na binasa ng nakasulat at isinalin ang nasusulat. At ang nasusulat sa mga awit, nagsalita siya at nangyari nga. Okay. At inutos niya at sinunod. At sa aklat naman ng Hebreo, nasusulat ang mundo ay naging o naforma sa kanyang utos. Kaya alin ang nauna? Ang ulam, mundo o ang dabar? Salita. Ang salita ang una, sagot ko. At saka ang mundo. Ngayon, alin ang mas dakila? Tanong ng guro. Ang salita, dabar. Alin naman ang makatotohanang solido? Pahabol pa niyang tanong. Ang salita ay makatotohanan at makapangyarihan. Totoo nga, sagot ng guro. Ang salita, dabar, at ang nauna at sumunod naman ay ang mundo, ulam. Kaya ang salitang dabar ay hindi susunod sa mundo, kundi ang mundo ang dapat sumunod sa salita, sa dabar. At ngayon, ang dapat, hindi tayo susunod sa mundo, kundi susunod sa salita. Opo, hindi tayo dapat madadala ng mga pangyayari at kaganapan ng buhay at ang lahat ng iyan ay bahagi ng ulam at hindi siyang pinakamahalaga. Ang ulam, ang mundo ay pabago-bago at lumilipas. Ngunit ang dabar, salita, hindi nagbabago at hindi lumilipas. Kaya kung gayon, dapat ang salita ng Diyos ang siyang gagabay sa atin kahit na ito ay parang laban sa lahat ng paligid natin, lalo na nga tayo ay tatayo sa salita ng Diyos. Tumayo sa salita at hindi sa mundo, sapagkat nagsalita muna siya saka dumating ang pangmundo. Ang dabar muna bago ang ulam. Amen. Paglalapat at misyon. Piliin ang salita bago ang mundo.
bago ang mga pangyayari, bago ang mga problema, bago ang lahat, salita muna. Gawin mong ang dabar, ang siyang manguna sa ulam. Amen. Evangelista Paul Murtis, musta na po kayo. At yun ang nangyari. Yung dabar, yung salita ng Diyos, itinuon ko ang pananampalataya, nagkaroon ng resulta. Talaga namang salita muna, Ay, Daddy. Oo. Totoo yun. Oo. Nagsalita muna ang Diyos, tapos... Opo. Totoo yun, Amen. Dad. Amen. At yun yung katotohanan na una muna talaga ang salita ng Panginoon before everything else. Correct. Di ba po? Bago nga nalalang, naroon na yun. Oo. Yes. Kasi minsan, I mean, we never, hindi, siguro hindi lang natin na-explain. Masyadong naunawaan. Opo. I mean, bagamat naroon, hindi naunawaan. Oho. Saka marahil nasa isip lang natin. Hindi, yung kasi- nangyari sa akin, anak, talagang it's a Tapos revelation. nagagalit ka sa akin pag sinasabi kong lumalalim na si Daddy. Oh. Akala ko niluloko mo ako. Hindi, totoo yun, Dad. Kasi, you are now, yung sa karanasan mo, hindi sa niloloko kita. Ang term nga ni Nes, iba ang level. Tama yung explanation mo din dun sa huling program natin nung napag-usapan po natin yon. Kasi noon, sabi mo, evangelist ka. So, you are more on that particular level. Pero, totoo yun, Dad. Kasi, kahit tayo evangelist, kahit ako teacher, mas lumalalim tayo kapag we get an insight of who God is. Kaya nung sinabi ko yun sa inyo, lumalalim na talaga si Dad. Ibig sabihin, what I mean was, you get to understand who God is on a bigger perspective na ngayon na-i-apply mo sa iyong buhay. Correct. Kaya nga yung salita ng Diyos na iyong pinagtiwalaan, Opo. bayang Diyos ang gagawa nun. Totoo yun. Resulta. Kasi oftentimes, nalilimitahan tayo dun sa ating mga assumptions. Di ba po? Yung pananampalataya natin, hindi talaga lubos na ine-anchored. You know? Hindi ako At nasa utak lang. nagsasabi niya. Hindi Ikaw nga, di sinasabi ba? ko, Totoo dahil yun, Dad. naranasan ko. Yun nga. Kasi posibleng bla 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 ka na ng bla bla bla, hindi mo naman na Thank you, yung Lord. salita. Bakit? Hindi nga, totoo yun, Dad. And I'm happy for that. I'm happy for that. Kasi totoo po yun. We can have, yun nga, Dad, ang sinasabi ko, di ba? We can talk Christianese. Ayun na nga. We can talk all the But Christian cliches. Yung paglalim mo, experience yan. Yes. As you trust the Word, Yes. God will work Yes. at makikita mo sa buhay mo. Yes. Kaya nga tuwan-tuwa ako kasi ang paniwala ko noon, akala ko espiritu lang ako pinagaling. O sa katawan pala kasi ang Diyos ay holistic. Totoo po yun. Ayun. Oh, Kaya yeah. yung karanasan mo, magbibigay ng kagalakan Aha. sa iyo. Di ba? Apo, on our way coming here this morning, isa ho sa napag-usapan namin yung point na yon, yung trusting God in His Word. So, syempre po, alam naman natin, may mga iba rin sa atin na may karamdaman, di ba? Dumadaan sa karamdaman. Ang isa pong naging conclusive discussion po namin na kaming tatlo nag-agree. Ibig sabihin ng tatlo, si Pastor Nes, ako, at saka si Daddy Paul. Habang nasa sasakyan kami. Kasi pinag-uusapan po namin ito. Yeah. Yung pong katotohanan na kung tayo ay mananampalataya, di ba, Dad? Sumusunod tayo sa Panginoon. Yes. Inaalagaan natin ang ating... Patotoo. Wag muna yung patotoo. Okay. Sige. Inaalagaan po natin ang ating katawan. Ayon po dun sa prinsipyo Salita ng ng Panginoon. Like, sabihin niyo corny man as I am, maging corny man po ako, masyado ako. Pero alam niyo po, pag tiningnan niyo po yung mga laws ng pagkain sa banal na sa matandang tipan, yun na rin pa rin ho ang ginagamit ngayon na sinasabi ng mga doktor sa atin. At lalo na nga ngayon, yung mga doktor ngayon, they are going back to it. So, mga kaibigan, pag sinabi ng banal na kasulatan na wag kakainin, wag mong kainin. Yung mga walang kaliskis. Apo. Tama po yun. At saka yung baboy. Yung baboy. Wag nyo na pong i-justify. Kasi yung baboy, anak, ang kinakain, marumi talaga. Wag nyo na pong i-justify sa akin yung nasa Acts. Ibang usapan yun.
ano ho yun, spiritual po yung ano na yun. Tinutukoy doon. At Gentiles ang tinutukoy ron. Naku, tiyak makaka-receive na naman ako nito ng maraming comments. Bakit? Talagang ganun yun dahil pag yun ang Sige, pinag-usapan sige natin. lang. Anyway, going back, alam niyo po, sa banal na kasulatan, pag binasa niyo yung Leviticus, binasa niyo yung lahat, napakaliwanag kung ano yung mga dapat nating kainin at hindi. Oo. At hindi po. Dating lang niya, masyado siyang ritualistic at saka religious ritual. Pero yung meaning, talagang Alam niyo po, health and hygiene lang po yun. Oo nga. Diba? Pagkatapos sinira ng asukar yung ating katawan, Ganyan. kung ano-ano Diba? kinakain natin, ng resulta, diabetes, arthritis, kung ano-ano. Arthritis. Cancer. Ano yun? Arthritis ka ng basta. arthritis. Yun ang sabi ng Ayan. matanda, arthritis. Tapos may cancer, may ganun lahat. So, ang point po natin is this. Our point is, if we follow the Lord, Yes. we obey His word. Yung obeying His word ha, not only in terms of spiritual, mental, pati po physical. Sakop yun. Asako po yun. Amen. Aayusin tayo ni Lord. Kasi Kaya minsan minsan- yung mga denominasyon, may kanya-kanyang Apo. no? Kaya minsan po, natatawa po ako, naiinis, hindi, Lord forgive me, ayoko naiinis. Nangingiti po ako dun sa, Pastor, ba't mo kinakain yan? Ang sasagutin sa'yo, may gamot naman. O, di yun, namatay. Yeah. Di ba, Dad? Yung mga ganon. At saka, huwag kang kumain yan. Minsan Paminsan-minsan lang. naman. Naminsan. Kasi, though ako nagtitweak ako Pero nung nag-tweak ako, Dad, tumaas ang presyon ni Nes. Kaya nung kumain kami ng baboy lately, yung talagang nag-tweak lang kami. Kasi nga po, ang explanation, ganito. Matagal na kami hindi kumakain ng baboy. So, yung konting amount lang ng baboy, nagre-react yung katawan namin. Kasi wala na ngang... Wala na sa katawan di ba po? So, ito po, Allen, what am I driving at? Kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon, sa kanyang mga salita and what the Bible says, so that includes our health, di ba po? That includes our yung mental, yung ating psycho, yung brains, na kasi ngayon issue din yung depression, di ba po? Kung sinusunod natin yan, tapos alam natin ang layo ni Lord sa buhay natin and we follow that. At syempre, andyan ang mantle ng Holy Spirit sa atin. Amen. Mga kaibigan, ang saya ng buhay. Ay, totoo. At hahaba ang buhay natin sa paglilingkod. At habang tumatanda ka, anak, bumabata ka. Ay, alam mo, Dad, may sasabihin ako sa'yo. Bakit? Nagpunta ako sa beauty parlor, tapos chinek ako. Sabi niya, ilan taon na po kayo? Tinanong po ako. Sabi ko, magsi-60 na po ako. Sabi, you don't look 60. Yes! Yes, di ba, Dad? Totoo yun, anak. Totoo yun. Meron sa Facebook, 90, ha? Ang ganda-ganda ng katawan. Pero yun, kita mo yung discipline niya since he was young. Yes, nabasa mo rin pala. So, yun. Sa mga bumalik siya kaibigan, doon sa tamang itinuturo ng hindi ko po alam kung Christian yung person. I don't know. But just the science of it proves, di ba? Holistic ang Panginoon Shalom nga Amen. Kaya, kung ayaw nyo magkasakit, kumain ng tama. Tama. Di ba po? Tama. Don't play with food na alam mong bawal na sa'yo and you still At eat. iyan ang resulta, anak, ng conspiracy. Ayan na, wag na natin pag-usapan yung conspiracy. Basta ang sinasabi natin, patuloy tayo sa Panginoon. O, Dad, pray na tayo. Sige po, let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa aming pong pag-uusap. Thank you, Lord. Nakakatuwa po kasi your word is really something that we could anchor our life into. At yun po yung aming dalangin. Salamat po doon, Panginoon. Thank you. Pwede po namin pagtiwalaan ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita, ang iyong mga promises sa amin. At Lord, sa amin pong mga listeners, maaari pong may mga situations na hindi po nila maintindihan. They are currently in a situation that they could not understand. So Lord, dalangin namin, patuloy mo po silang katagpuin, Panginoon, at harapin, Panginoon, i-address yung anuman pong problema o issue sa kanila. Yes. So Lord, today din po, naalala po namin ipag-pray ang aming pong mga kaibigan. Si Gemma Guerrero, Panginoon, thank you Lord for her life. Si Miriam Teodoro Bernardo, si Deliesa Jimenez Camagong, si Kathleen Abriel Medina,
Ganon din po si Jomily Guevara de la Cruz. At ganon din po si Hannah Elizabeth. Lord, thank you sa mga blessings mo kay Hannah Elizabeth. And it's so nice to see your goodness and faithfulness in her life and all the other names mentioned. So, Father, patuloy ka pong gumawa sa buhay namin. Patuloy mo po, Panginoong, turuan kami na lalong sumunod sa iyo in all areas of our lives. Marami pong salamat. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na talaga namang totoo at kung ito'y aming susundin, ang resulta ay maganda. Amen. Kaya Panginoon, marami pong salamat dahil na ang kapanahunan ngayon ay bumabalik, ang karunungan bumabalik sa banal na kasulatan. At nakikita nila ang resulta. Yung pong isang mama, 90 years old, ay parang si Superman. Kaya Panginoon, nakakatuwa po yung bagay na yun. So there is a way na gano'n ang mangyayari kung tamang pagkain, tamang pahinga, exercise, Panginoon, pagpapalain po ninyo ang iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, huwag po ninyo kaming lalampasan. Amen. Amen. Skies are blue. So sa atin pong pagpatuloy, sabi nga, piliin natin. Choices lahat yan. Tamang pagkain, tamang pananalangin, tamang pagsunod, tamang pananampalataya. Lahat yan pagpili. So, piliin po natin yung tama. So, ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba at niluluwalhati, at sa pamamahalang teknikal ng ating kapatid na Reggie Villena, At Kina Villanueva, ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I've watched them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes. I think to myself, what a wonderful I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful